Muling sinara ang border ng Egypt at Gaza sa gitna ng tumitinding giyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Apektado po niya ng halos 70 Pilipino na hindi pa rin nakakatawid. Nasa frontline ng balitang yan, Camilo Samonte. Harap-harapan na ang bakbakan ng militanteng grupong Hamas at mga sundalo ng Israel sa Gaza. Sa videong ito, makikita ang mga Hamas na may dalang rocket launcher para pasabugin ang mga tangke ng Israel. Patuloy naman ang pagpulbos ng mga Israeli sa iba pang gusali sa Gaza. Sa isa pang footage, kita naman ang pagpapasabog ng Israel sa tunnel na nilulusutan ng Hamas sa southern Gaza. Habang tumatagal, tila malabo pa rin ang tigil putukan. Kahapon, pinulong pa ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kanilang War Management Cabinet. Una nang sinabi ng Israel na walang mangyayaring ceasefire hanggat hindi napapakawalan ang mga bihag ng Hamas. Sa huling tala, umabot na sa higit 12,000 ang bilang ng mga nasawi sa magkabilang panik. Dahil sa hindi makataong pambobomba sa Gaza, dapat na raw patawan ng sanksyon o parusa ang Israel, ayon sa Deputy Prime Minister ng Belgium. Dahil sa patuloy na tensyon, isinara muna ulit ang Rafah crossing na border ng Egypt at Gaza. Apektado niya ng 69 na Pilipinong hindi pa nakakatawid. Pero kahapon, ligtas nang nakaalis ang 40 nating kababayan. 35 sa kanila ang balik Pilipinas na bukas, kabilang ang isang Palestinian na asawa ng Pinoy. Samantala, 19 na Pinoy sa Gaza ang ayaw pa rin daw umuwi ng bansa. They are very committed to Gaza and to the Palestinian cause, and they feel that leaving Gaza will be like allowing the Israelis in their minds, to depopulate Gaza. I mean, parang ayaw nila na mawala yung mga Palestinians sa Gaza. So that's one reason. Of course, that's only speculation. Mahirap ma-approve, no? They're not OFWs, so it's not because wala trabaho sa Pilipinas. No, that is unlikely the reason. Another reason is maybe they have no relatives here. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.